Okay, so tuloy natin yung discussion sa relative motion 'no. So in this case, acceleration ng b with respect to a naman yung solve natin kasi 'di ba sa previous lecture tapos natin yung b with respect to a 'no, yung velocity. Okay, so dito 'pag sa acceleration ang kaibahan lang is iko-consider mo yung normal component, okay, ng point B lang 'no, kasi yung a natin straight line lang 'di ba yung travel niya, while yung b nagta-travel siya sa circular path. Okay, so paano yung normal component, 'di ba? Lagi yan towards the center. 'Di ba kunwari ito yung curve path, 'di ba? Saan yung center niya nandito. So yung direction ng normal acceleration mo 'pag ganyan. Oh, which is perpendicular siya dun sa 80 natin 'no, laging gano'n 'no, perpendicular yung normal component sa tangential. Okay, so para hindi tayo malito ganito yun 'no. 'Di ba ito yung A mo, tangential lang yung A, wala namang normal component yung A kasi nga straight siya. The acceleration ng B mo tangential. Eto yung normal niya, perpendicular 'yan 'no. Now lagay natin yung angle, 'di ba ito 30 degrees. So meaning kung 30 'yan, ito 60. Then since perpendicular ano, tangential at normal, kung 60 'yan, ito 30 'no. Okey, kasi dapat 90 yung total niyan, eh. Okey, so saan ba equal yung normal? Yung normal equal lang naman siya sa v squared over rho 'no. Okey, yung rho natin given naman na 20, 'di ba, yung radius of curvature. So plug in na lang 'yan, that is 30 squared over 200, ang makukuha diyan ay 4.5 meter per second squared. Kaya yan ay normal component. Okay? So now, para makuha natin yung acceleration ng b with respect to a, simply kunin muna natin yung x muna yung consider natin. No? Okay? Hatiin natin siya into x and y component. Okay? Parang yung sa velocity lang. No? Okay, sulit ko muna kasi medyo nakakalito siya kapag ganito lang. No? Kasi yung b mo may tangential at normal. Okay, sulat ko muna para hindi nakakalito. Okay, kasi dalawa yung ko-consider mo sa B, meron kang normal plus tangential, 'di ba? Minus yung tangential nung A. Okay? So now, plug in lang 'yan is equal to yung normal mo, that is negative 4.5. Bakit? Kasi nga yung normal component mo, yung x component ng normal ay to the left, so negative. Anong angle gagamitin natin? 30 'no? Ayan, cosine 30 degrees. Sa tangential mo, sa B, negative din, pero take note yung value. Okay, baka malito lang. Okay, yung x component nito negative, pero yung nakalagay dito sa given, negative din. So, ibig sabihin negative times negative 3 yan. So, parang magiging positive siya 'no. Okay, so negative ng negative 3 times anong angle? Cosine 60. Okay, yan na yung sa B 'no, minus 0. Okay, kasi nga vertical lang naman yung acceleration ng A, wala naman siyang along x 'no. Okay, so mamaya natin yan i-input sa calc 'no para tuloy-tuloy. Y is equal to, okay, gano'n lang din, ito pa rin yung formula mo, negative pa rin yung normal component 'no, kasi nga 'di ba downward siya. So makikita natin dito sa figure 'di ba, AB normal mo downward, so negative pa rin 'yan. Then how about sa tangential, positive siya but take note negative 3 ano, so plus negative 3 sin 60. Ayan 'no, so 'wag lang malilito diyan 'no, kasi yun nga minus negative 'no. Okay, negative kasi yung given na acceleration tangential nung B 'no. Okay, then minus, ano yung acceleration ng A natin? 4 'no, positive 'no. So minus 4. Hmm, okey yan na yun 'no, input na lang natin yan sa calc 'no. Okay, unahin natin yung sa x. Hmm, sa x natin, negative 4.5 cosine 30. Ito minus minus so magiging plus na yan 'no, cosine 60 is equal to negative 2.3971. Okay. While yung sa baba naman, so ito palitan mo lang 'to ng sin, and sin 30. Then ito ay magiging minus na, ayan, sin 60 naman, then minus 4 'no, ay negative 8.8481.
negative 8.8481. Yan, parehas yan meter per second squared, no? Yan. So now, para makuha yung acceleration ng B with respect to A, simply, ano lang yan, di ba? Resultant, no? Negative 3.3971 squared plus negative 8.8481 squared. Ayan. So, ito na yung ating sagot, no? Ayan. So, simply, resultant mo lang yan. 2.3971 squared plus 8.8481 squared. 9.1671. 1671 meter per second squared. Ito na yung ating final answer. Okay, so now, ang angle niya ay simply arctan lang naman, di ba? Ayan, arctan. Yan, yung y over x natin. Yung y mo, that's 8.8481 over 2.3971. Hindi ko na sinama yung sign kasi parehas naman sila negative, magka-cancel lang. Ay, 74.8415. 8415 degrees. Ayan. Ayan. So now, since parehas silang negative, no, so nasa quadrant 3 yung angle natin. Quadrant 3. Third quadrant yung angle. Okay, so ganun lang mag-solve ng relative motion, no? So itong sa acceleration, nadagdag lang yung normal component. Okay, kasi sa velocity natin, di ba, wala naman, no? O yun lang, nun na iba. Kapag ka nasa curve path. So kunwari, A natin, pag ganito yung motion niya, kasi yung B, di ba, nakaganyan. So kung let's say may pa-curve dito, so may normal component din yung sa A, no? So bali madadagdagan din ng normal acceleration yung sa A, no? Hindi lang siya tangential. Pero since straight lang, yung B lang yung merong normal component ng acceleration. Okay, so yun lang for this video. So thank you for listening.